Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Amir. Walang eksaktong taon at lugar. Mindanao. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, namasukan na lang si Amir bilang tagasanggot ng goma. Hindi na rin kasi siya pinag-aral ng kanyang mga magulang, gawa ng marami silang magkakapatid at halos hindi na sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Mabuti na nga lang at may nagreto sa kanya, kaya walang kahirap-hirap siyang nakapasok sa kanyang trabaho. Naging maayos naman ang mga unang linggo niya sa trabaho. Ngunit noong magta-3 linggo na siya roon, nagsimula siyang managinip ng isang kakaibang ibon. Parang may kung anong gustong ipahiwatig yun sa kanya. Dahil kabisado naman niya ang halos lahat ng mga ibon sa kanilang lugar, naisip ni Amir na baka bunga lang ng kalikutan ng kanyang isipan ang naging panaginip niya. Isang gabi, sa hindi niya malamang dahilan, ay nakaramdam siya ng sobrang pagkaalinsangan ng panahon. Noon lang siya nakaranas ng ganon, kaya nagpa siya siyang maligo sa labas ng kubong tinitirhan niya. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagligo nang makarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Nagtaka siya kung ano yon, kaya itinigil niya ang kanyang ginagawa at nagmatsyag na muna sa paligid. Noong una, dumaan yon sa himpapawid na nasa bandang ibabaw niya. Sinubukan niyang tingalain ang nasabing nilalang, pero sobrang bilis nun at hindi na niya nakita pa. Pagkaraan lang ng ilang sandali, nagtaka siya kung bakit may nagliliwanag sa bandang gumahan nila. Ano kaya ang liwanag na yan? Hindi kaya sinadyang sunugin ng mga puno ng goma para hindi mapakinabangan? Kahit nabasa ang kanyang katawan, kinuha niya ang kanyang itak at patakbong pumunta sa taniman ng goma. Dahil maliwanag ang buwan, hindi siya nahirapang magbaybay sa kanyang dinaraanan. Pagdating niya roon, natigilan siya at namangha nang makita ang isang dambuhalang ibon na nagliliwanag. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nilalang na yon, kaya nagmasid na lang muna siya. Kinutuban siya ng hindi maganda, lalo pat may mga kwentong kumakalat patungkol sa mga dambuhalang ibon sa kanilang probinsya. Ayon sa mga matatanda, ito ay nandadagit at kumakain ng mga tao. Bahala na, nandito na rin ako eh. Aalamin ko na lang kung anong pakay nun dito. Sigurado ako na mambibiktima yan. Nang mapansin niyang nakatalikod ito sa kanyang pwesto, marahang naglakad si Amir patungo sa kinaroroonan nito. Walang ano-ano, nagulat siya nang mas nagliwanag ang katawan ng dambuhalang ibon hanggang sa unti-unti itong nagiging abo. Noong una, inakala ni Amir na isang nag-aapoy na ibon ang kanyang nakikita na sabi-sabi sa kanila na nakakapagpabago ng buhay. Ngunit nang mapansin niya ang isang sibat na nakatarak sa dibdib ng malaking ibon, nalaman niya na posibleng isa yung garuda. Hindi ko akalaing totoo pala ang mga nilalang na yan. Iba ito sa aking mga nalaman at narinig na kwento patungkol sa kanila. Nasa ganoong kalagayan siya nang sa hindi niya inaasahan, tinangay ng hangin ang mga abo patungo sa kanya. Dahil sa dami nun at medyo mamasa-masa pa ang kanyang katawan, kumapit ang mga yun sa kanya. Napahiyaw na lang na malakas si Karim nang makaramdam siya ng matinding hapdi sa balat. Nanikip din ang buong katawan niya at halos hindi siya makahinga. Dahil dito, nabuwal siya sa lupa at sinikap na alisin ang mga abong nakakapit sa kanya. Pagkaraan ng halos 3 minuto na nasa ganoong sitwasyon, bigla ang naglaho ang mga abo. Naging maayos na rin ang kanyang paghinga. Noon din, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at napailing na lang siya nang malaman niyang wala na roon ang nilalang. Aalis na sana si Karim doon nang mapansin niya ang sibat na nasa lupa.
Napagtanto niyang yon ang sibat na nakatarak sa dibdib ng dambuhalang ibon na posibleng dahilan ng kanyang kamatayan. Totoo kaya ang nakita kong yon? Ano kayang ipinapahiwatig nito sa akin? Dahil sa kanyang pagtataka, nagpasya siyang kunin na lang ang sibat. Dinala niya ito pauwi sa kubo kung saan siya namamalagi. Pagdating niya roon, itinago na muna niya yon sa ilalim ng kanyang papag. Nakaramdam na rin siya ng antok noon, kaya minabuti niyang matulog. Pagkagising niya ng madaling araw, napangiti siya dahil sobrang sigla ng kanyang katawan. Kumain lang siya at nagsimula ng magtrabaho sa gumahan. Naging malakas siya at masigla, kaya nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Naging maayos din ang pagsasanggot niya, kaya kampante siyang marami siyang kikitain. Isang gabi, nasa kahimbingan na siya ng kanyang pagtulog nang biglaan siyang magising dahil sa malakas na ingay na nagmumula sa gumahan. Bumalikwas siya at nang makabangon, dumungaw siya sa bintana para alamin kung ano ang nangyayari. Dahil maliwanag ang buwan, nagawa niyang makita ang bahaging gumahan. Nagtaka siya dahil parang may kung anong gumagalaw doon, kaya sinipat niya yon ng mabuti. Napatanong na lang siya kung anong meron at dahil sa kanyang pagkakuryoso, naisipan niyang bumaba. Dala ang kanyang itak at sibat na nakuha niya. Umalis siya sa kubo at naglakad patungo sa taniman ng goma. Nang makarating na siya dito, may napansin ulit siyang mga pagkilos. May mga kaluskos na mabibilis na umuusad at tila merong hinahabol. Sinubukan niyang sundan yon ng kanyang paningin at napamura ng pabulong si Karim nang marinig niya ulit ang pagsigaw ng isang babae. Agad niyang naisip na nasa panganib yon, kaya hinabol niya ang kung anumang gumagawa ng ingay. Kalaunan, nakalabas na sila sa taniman ng goma. Naisip ni Karim na patungo yon sa bahaging kapatagan, kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagtakbo nang makita niya ang isang babae na hinahabol ng maitim na nilalang na malapit nang maabutan. Dahil dito, kahit na hindi siya sigurado sa kanyang gagawin, bumuelo siya at buong puwersang sinibat ang nilalang na yon. Isang malakas na hiyawang kumawala roon at dahil sa naging ingay nito, nagsipulasan ang ibang aswang. Nagpalinga-linga sila sa paligid hanggang sa makita nila si Karim. Hindi naman natakot sa kanila ang binata. Nagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo hanggang sa medyo nakalapit na siya sa mga aswang. Hinugot niya ang kanyang itak at nang makalapit na sa kanya ang isang nilalang, walang pagdadalawang isip niya itong tinaga. Nabawalang aswang at nagsumika pang makabangon. Napansin naman yon ni Karim. Susubukan pa sana siyang sunggaban ng nilalang, kaya tinaga siya nito sa batok. Saktong pagkabaling niya ng kanyang paningin sa mga nilalang, nakita niyang nag-uunahan silang lumapit sa kanya. "Hindi ako natatakot sa inyo!" Nang makalapit na ang mga aswang, mas niliksihan niya ang kanyang paggalaw. Inilaga niya ang mga ito at sinikap na masugatan ng kanyang itak. Nasa kalagitnaan siya ng pakikipaglaban sa mga aswang nang mapansin niyang uminit ang kanyang buong katawan. Saglit pa siyang natigilan nang makita niyang naging mamula-mula ang kanyang balat. Dulot ng kanyang pagtigil, kinuyog siya ng mga aswang na nandoon. Ang kada kuko nilang tumatama sa kanyang balat ay gumagawa ng ingay, kaya namangha siya nang malaman na hindi man lang siya nasugatan. Napansin ng aswang ang pagkakaroon niya ng kabal at naging rason ito para maging mas agresibo sila. Gayunpaman, hindi naman natinag si Karim sa kanila. Itinaas niya ang kanyang itak at pinagtatataga ang mga aswang na kumuyog sa kanya. "Sige, dumugin niyo ako at nang mapugutan kayo ng ulo!" Natakot ang ibang aswang nang makita nilang mas naging agresibo na rin si Karim.
Dahil dito, napaatras ang ilang nilalang. Ang mga natitirang nakikipaglaban naman kay Karim ay may mga sugat na at unti-unti nang nanghihina. Patuloy pa rin silang lumalaban sa binata, ngunit dahil sa kanilang kalagayan, naging mas mabagal sila sa kanilang pagkilos. Kalaunan, lahat sila ay bumagsak sa lupa at halos hindi na makatayo. Ang hihina nyo pala. Hindi ko akalaing mas malakas pa ang isang simpleng binata sa mga kagaya ninyong aswang. Hindi na rin napigilan ni Karim ang mapatawa habang nakatitig sa mga aswang na gumagapang para makalapit sa kanya. Malakas ka lang naman dahil sa bertud na taglay mo. Alam kong napasa iyo ang bertud ng Garuda nang hindi inaasahan. Pasalamat ka at mas malapit siya sa iyo nung sumabog siya. Kung hindi, isa sa amin ang nakakuha nun. Napailing si Karim dahil sa sinabi ng nilalang na yon. Noon din, nilapitan niya ito at walang awang tinagas sa leeg. Iisa-isahin sana niyang pugutan ng ulo ang mga aswang, pero sa hindi niya inaasahan, nakarinig siya ng pagsigaw ng isang babae. Agad niyang naisip na baka yon ang taong binabalak na biktimahin ng mga aswang, kaya itinuon niya ang kanyang pansin sa bahagi kung saan nanggagaling ang ingay. Noong makita niya ang sibat niya, dinampot niya ito at nagpatuloy sa paghahanap sa babae. Napagtanto niyang baka hinabol yon ng mga aswang na umalis sa pagkuyog sa kanya. Tumakbo siya para habulin ng mga aswang hanggang sa nanlumo siya sa kanyang nakita. Nasaksihan ni Karim kung papaano atakihin ng 5 aswang ang babae. Pinagtulungan nila itong patayin at nang mamatay na'y pinagsaluhan nila ang laman loob nito. Talagang ang mga demonyo kayong hayok sa laman. Itigil niyo ang ginagawa niyo kung ayaw niyong maubos kayo. Napalingon sa kanya ang 5 aswang. Walang ano-ano, humarap ang isa sa kanila at agad na napayuko. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Karim, nagpalit ng anyo yun at naging isang malaking aso. Tumakbo siya para sumugod, kaya inihanda na rin ng binata ang hawak niyang sibat at itak. Pagkaraan ng ilang segundo, nakalapit na ang nasabing aswang. Hindi naman nag-alangan si Karim na gamitin ang sibat at bago pa man siya masunggaba ng aswang, sinibat niya ito. Tinamaan ang aswang sa mata at bago pa man yun makapumiglas, binitawan ng binata ang kanyang itak at mas idiniin pa ang sibat na nakatarak sa nilalang. Nang mawala na ng balanse ang aswang, sinubukang iangat ni Karim ang kanyang sibat. Dahil dito, tumilapon ang dambuhalang aso sa kanyang mga kasamahan. Tumigil ang mga yon sa kanilang ginagawa at ibinaling din nila ang kanilang pansin kay Karim. Ano? Hanggang titig lang ba talaga kayo? Tapusin na natin to! Pagkasigaw niya, tumayo ang 4 na aswang at patakbong sumugod sa kanya. Inihanda naman ng binata ang kanyang hawak na sibat at itak. Nang ilang dipa na lang ang layo ng mga aswang, nagpalit ito ng anyo at naging mga dambuhalang aso. Napailing na lang si Karim at minabuti niyang baguhin ang naisip niyang plano. Sinalubong niya ang mga yan at walang agam-agam na sinibat ang pinakahuling aswang. Nang masapul niya ito sa ulo, lumundag siya patungo sa mismong aswang. Pagkalapag niya, agad niyang kinuha ang sibat. Natigilan naman ang mga aswang dahil sa kanyang ginawa, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon para sibatin ang isa sa kanila. Nakailag yon pero nagawang matamaan ng sibat ang aswang na malapit lamang doon. Napaangil ang 3 nilalang at nang makita nila ang nangyari sa kasama nila, lumundag sila para sugurin si Karim. Dahil sabay-sabay ang naging pagsugod ng mga yun sa binata, hindi niya nagawa ang makailag agad. Nabuwal siya sa lupa at sa hindi niya inaasahan, tumilapon ang kanyang itak. Agad siyang pinaligiran ng 3 dambuhalang aso
at sinubukang sagpangin. Ngunit dahil sa taglay niyang kabalat katawan, hindi nagtagumpay ang mga aswang na yon. Inakala ni Karim na wala nang magagawa ang mga nilalang, pero nagulat siya nang kagatin siya ng 3 at hilahin ang kanyang katawan sa magkaibang direksyon. Sinubukan niyang magpumiglas pero hindi niya magawa. Walang ano-ano, binitawan siya ng 2 aswang. Dahil nakabuelo yon, tumilapon si Karim at ramdam niya ang sakit ng kanyang likod at balakang nang siya'y bumagsak. Sinikap niyang bumangon at saktong pagkatayo niya, inatake siya ng isang nilalang. Sa ikalawang pagkakataon, tumilapon siya. Hindi agad nakagalaw si Karim. Hinintay niya ang nasabing aswang na makalapit sa kanya. Napangisi na lang si Karim nang makita niyang papasugod sa kanya ang isang aswang. Dahil malapit sa kanya ang itak, dinampot niya ito. Nang halos 1 dipa na lang ang layo sa kanya ng nilalang, tumayo siya at walang pag-aalangang sinalubong ang aswang. Lumundag yun sa kanya, kaya nang tagain niya ito, tinamaan yun sa leeg. Dahil malapit lang ang aswang sa kanya, sinipa niya ito ng buong lakas. Pagkabuwal ng aswang, ibinaling ni Karim ang kanyang pansin sa 2 pang nilalang. Nakatitig lang ang mga ito sa kanya at naghihintay sa susunod niyang gagawin. Ano pa ang hinihintay niyo? Ano? Natatakot na kayong sumugod sa akin? Napatawa pa si Karim nang makita ang itsura ng mga yon. Nang mapaangil ang mga aswang, napatakbo ang binata para sugurin sila. Sinalubong siya ng mga aswang at sinubukang kalabanin, pero naging maliksi siya. At ang kada pag-atake ng mga nilalang, nagagawa niyang mailagan. Nasa kalagitnaan sila ng paglalaban nang makita ni Karim ang kanyang sibat. Dahil medyo malayo yun sa kanya, nagpasya siyang pasimple na humakbang paatras para malapitan yun. Walang ano-ano, biglaan siya nilundaga ng isang aswang. Hindi siya nakapaghanda roon, pero hindi niya nabitawan ang kanyang itak. Kakagatin sana siya nito sa leeg, ngunit nagawa niyang gilitan ang nilalang. Napaungol yun at bumulwak sa kanya ang dugo nito. Subalit kahit naliligo na ang mukha niya sa dugo, wala siyang naging pakialam. Mas lalo pa niyang idiniin ang kanyang itak hanggang sa halos mapugot na ang ulo ng aswang. Yan ang nararapat sa inyo. Ang mga kagaya ninyo, dapat na mapuksa dahil salot kayo. Noon din, umalis si Karim sa kanyang pwesto. Saktong pagkatayo niya, sinugod siya ng natitirang aswang. Nakipagbuno siya rito at dahil may bertud siya, hindi naging madali para sa nilalang ang talunin siya. Nang makapwesto na ang binata, buong lakas niyang ibinalibag ang aswang. Hindi naman nakapaghanda yon, kaya nawalan siya ng balanse at tumilapon. Nang makita ni Karim na nabuwal ang aswang, patakbo siyang sumugod. Tatakas pa sana ang nasabing nilalang, ngunit mabilis siyang sinunggaba ng binata. Akala mo ba makakatakas ka? Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon para mabuhay. Paninindak ni Karim. Manlalaban pa sana sa kanya ang aswang, pero nagawa niya itong tagain sa braso. Napaangil na lang ang aswang. Ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang ninanais, tinaga na siya sa leeg ng binata. Natigilan naman ang aswang at napasapo sa kanyang leeg. Dahil dito, nagkaroon ulit ng pagkakataon si Karim. Bahagya siyang lumundag at tinaga sa ulo ang aswang. Napayuko yun at nang akma sana itong susugod sa binata, itinulak siya ni Karim at walang agam-agam na tinaga ulit sa leeg. Dahil sa kanyang ginawa, tuluyan ng napugutan ng ulo ang aswang. Noon din, natigilan ng binata. Hindi niya inaasahan na magagawa niya ang mga bagay na yon dahil sa tanang buhay niya
ay hindi siya nakapatay ng kung anumang nilalang kagaya ng aswang. Nang mahimasmasan siya, bumalik siya sa kanyang kubo. Wala siyang naging pakialam kung may makakakita sa mga katawan ng aswang na yon at maging ng babaeng kanilang naging biktima. Ang tanging iniisip niya ng mga panahong yon, napigilan niya ang pananalasa ng mga aswang. Subalit kahit na ganon, hindi pa rin siya nakampanteng wala na ang mga nilalang na yon sa paligid. Alam kong darating ang araw at may susulpot na namang nilalang na maghasik ng lagim dito sa lugar na to. Nang makauwi na siya, nagpahinga na muna siya. Isinantabi niya ang kanyang pangamba noong mga panahong yon. Kinabukasan, naging normal naman ang lahat. Nagtrabaho siya sa taniman ng goma pero nagtaka siya kung bakit wala man lang mga balita patungkol sa mga natagpuang katawan ng mga aswang. Hindi na rin siya nag-usisa pa at minabuting wag nang isipin ang ganon. Makalipas ang ilang buwan, napapadalas ang paggising ng gabi ni Karim. Nagiging maalinsangan ang kanyang pakiramdam kahit na dapit hapon na siya kung maligo. Dahil kinukutuban siya ng masama, nakiramdam na muna siya sa kanyang paligid. Isang gabi, dahil naalala niya na hindi pa niya nakuha ang ibang mga dagta ng goma, naisipan niyang lumabas sa kanyang kubo. Dahil makulimlim ang panahon, nangamba siyang baka mabasa lang yon at hindi na mapakinabangan. Pagkalabas niya, nakalanghap siya ng kakaiba sa hangin. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, kaya minabuti niyang magdala ng sulo at itak. Kinuha na rin niya ang kanyang sibat at nagpatuloy na sa kanyang paglalakad. Habang papalapit siya sa gumahan, may narinig siyang mga mabibilis na yabag. Nagtaka pa siya kung ano yan, kaya panandalian siyang natigilan. Sinipat niya ang kanyang paligid hanggang sa may mapansin siyang gumagalaw patungo sa bahay ng kanyang mga amo. Noong una, hindi niya alam kung ano ang posibleng rason ng mga nilalang para sumugod doon. Ngunit nang maalala niya na 4 na buwan ng buntis ang amo niyang babae, kinutuban si Karim na yon ng pakay ng mga aswang doon. Hindi ko sila papayagang makapambiktima. Kinakailangang mapigilan ko ang mga demonyong aswang na yan. Sa halip na dumiretso patungo sa taniman ng goma, lumihis siya at patakbo niyang tinahak ang daan patungo sa tirahan ng kanyang mga amo. Nang medyo malapit na siya sa mga aswang, sumigaw siya para kunin ang atensyon nila. Dahil sa kanyang ginawa, napalingon ng mga nilalang sa kanya. Napaangil pa ang mga aswang at sa halip na dumiretso sa bahay ng buntis, ibinaling nila ang kanilang pansin sa binata. Inihanda naman ni Karim ang hawak niyang sibat para sa mauunang aatake sa kanya. Walang ano-ano, sabay na tumakbo ang mga nilalang para lapitan siya. Nasira ang naisip niyang plano, kaya itinarak muna niya ang kanyang sibat sa lupa at sinalubong ang mga aswang. Habang papalapit ang mga ito sa kanya, mas lalo pang naging mainit ang kanyang pakiramdam. Pansin niyang naging mas maalab pa ang kanyang puso at nag-ibayo rin ang kanyang lakas at liksi. Nang tuluyan na silang nagkasalubong ng mga aswang, napansin niyang kakaiba ang itsura ng mga yon. Kinutuban siyang hindi sila mga simpleng aswang, kaya naging maingat siya. Noon din, inatake ng mga nilalang si Karim. Hindi niya inaasahan ang magiging liksi ng mga yon, kaya halos hindi na niya nakita ang mga galaw nila. Dahil sa nangyari, ilang beses na natamaan ng kalmot ang binata. Ramdam niya ang malakas na puwersa ng mga nilalang, pero hindi naman siya nasusugatan ng mga ito. "Hindi niyo ako kaya!" Napaangil ang mga aswang nang sabihin niya yon. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Karim, mas dumoble pa ang bilis ng mga nilalang. Nagulat na lamang siya nang may mga malalakas na enerhiyang tumama sa kanya.
Bago pa man niya magawang ibalanse ang kanyang katawan, tumilapon siya at kasabay ng kanyang pagbagsak sa lupa, nilundagan siya ng mga aswang. Sa kasamaang palad, nabitawan niya ang kanyang itak, kaya mano-mano siyang nakipaglaban sa mga yon. Dahil nakahiga siya at ang mga aswang na may nakapaligid at kumukuyog sa kanya, halos hindi na siya makasigaw. Gayunpaman, sinikap pa rin niyang makaipon ng lakas hanggang sa ginamit niya na ito para makabangon. Dahil sa kanyang ginawa, napaatras ang mga aswang na yon. Mas naging mabalasik ang kanilang itsura at sa isang pagkisap ng mga mata ni Karim, sumugod ang lahat ng yon sa kanya. Wala naman siyang napagpilian kung hindi ang gamitin ng kanyang kamao para labanan ang mga yon. Ang kada aswang na lumalapit sa kanya, sinusuntok niya sa panga at kung hindi man ay sa tiyan. Inakala niyang magagawa niyang mapahina ang mga nilalang na yon, ngunit mas lalo lang silang naging agresibo. Pagkaraan ng halos 10 minutong labanan, hindi pa rin nakaramdam ng panghihina ang aswang. Unti-unti nang hinihingal si Karim, pero sinikap pa rin niyang lumaban. Walang ano-ano, naibaling niya ang kanyang pansin sa isang aswang na napaangil ng malakas. Nagulat na lang ang kanyang mga mata nang makita niyang naging mas malaki ito at nagmistulang isang oso ang itsura. Hindi ako natatakot sa inyo. Nandito ako para pigilan ang kagustuhan ninyong makapambiktima. Dahil nabaling niya ang kanyang pansin sa nagbagong anyo na aswang, hindi niya namalayan ang kilos ng iba pa. Napamura na lamang siya at agad na nagpumiglas nang dakpin siya ng mga aswang. Habang nasa ganoong sitwasyon, itinoon ni Karim ang kanyang pansin sa kakaibang aswang. Napalunok na lang siya ng kanyang laway nang makita niyang umuusad ito para sugurin siya. Dahil dito, ginamit ni Karim ang kanyang natitirang lakas para ibalibag ang mga aswang na nakakapit at pumipigil sa kanya. Lahat sila'y tumilapon sa aswang na naging kawangis ng oso at dahil doon, saglit na natigilan ang nilalang. Hindi na inaksaya ni Karim ang pagkakataon. Tumakbo siya ng mabilis at nilapitan ang sibat niya. Saktong pagkakuha niya nun, nakarinig siya ng mabibilis na yabag na papalapit sa kanya. Napamura na lang ulit siya nang makita niyang ilang dipa na lang ang layo sa kanya ng aswang. Noon din, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sibat. Nang medyo nakalapit na sa kanyang nilalang, buong lakas siyang umusad para sibatin yon. Nakita naman ng nilalang ang naging kilos ni Karim, kaya naging mabilis din ito sa kanyang paghakbang. Sinubukan pa niyang tabigin ang sibat, pero hindi nito nagawa nang magawang ilihis yon ng binata sa kanyang kamay. Kung nakaya nitong pumatay ng isang garuda, sigurado ako na kaya ka rin patayin ito. Aswang! Nagulat ang mga mata ng aswang na kawangis ng oso. Umangil yon at humakbang para sugurin ng binata. Noon din, lumundag siya ng mas mataas pa kesa sa nilalang. Napatingala yon at bago pa man masalag ng aswang ang kanyang pag-atake, itinarak niya na sa bao ng ulo ng nilalang ang kanyang sibat. Sumampa na rin siya sa balikat ng aswang. Isang malakas na pag-ungol ang nagawa ng nilalang. Sinubukan niyang hugutin ang sibat pero mas nauna si Karim na gawin yon. Noong mawawala na kasi siya ng balanse, sinikap niyang maitarak ang sibat sa mismong leeg ng nilalang. Kasabay naman ang kanyang pagbagsak sa lupa, tuluyan ding nabuwal ang nilalang. Agad na bumangon si Karim at nang makita niyang sinisikap din ng aswang na bumangon, nilapitan niya ito. Kinuha niya ang kanyang sibat at noong mapanganga ang aswang, buong lakas niyang isinalampak ang sibat sa bunganga nito. Tumarak patungo sa lalamunan ng aswang, pero hindi pa rin tumigil si Karim. Inundayan niya ng pagtarak ang bunganga ng aswang hanggang sa hindi na ito gumalaw. Yan ang dapat sa mga kagaya ninyo.
Dahil sa pangamba na baka mabuhay pa ulit ang aswang, minabuti niyang itarak ang sibat niya sa mismong puso ng nilalang. Wala nang naging reaksyon yon, kaya napagtanto ni Karim na wala nang buhay ang nasabing aswang. Noong mga panahong yon, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga bangkay ng aswang na nagkalat doon. Ngunit nang maisip niya ang mga naipon niyang mga tuyong dagta ng goma na hindi na naisama sa mga ibibenta, napagpasyahan niyang gamitin yon para sunugin ang mga katawan ng aswang. Nag-ipon na rin siya ng mga tuyong sanga at nang makagawa na siya ng siga, inilagay niya roon ang bangkay ng mga aswang. Dahil sa kanyang ginawa, nagising ang kanyang mga kasamahan doon, kabilang na ang kanyang amo. Lumapit sila kay Karim at nag-usisa kung ano ang nangyari, kaya sinabi nito ang patungkol doon. Namangha naman ang kanyang mga kasama at nag-usisa sa kanya kung paano niya nagawang talunin ang ganoong karaming aswang. Hindi na importante yon. Ang mahalaga, nagawa kong pigilan ng pananalasa ng mga aswang. Magpasalamat na lang tayo at kahit papaano, hindi ako pinabayaan ni Allah sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi naman nakasagot ang kanyang mga kasama at napatitig na lang sa nasusunog na mga bangkay. Kalaunan, nang kokonti na lang ang bahagi ng mga katawan na hindi pa natutupok, nagpasya sila na pagtulungang ilibing yon sa mismong taniman ng goma. Minabuti na rin nilang ilihim sa mga tao ang nangyari nang sa gayoy hindi na rin masira ang kanilang negosyo. Noong lumaon, napagpasyahan ni Karim na umalis na. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na pupunta siya ng Maynila at doon na rin siya nagkaroon ng asawa at mga anak. Wala rin siyang naging balita sa dati niyang pinagtatrabahuhan at maging sa kanyang mga kasamahan doon. Dahil inisip niyang isang sumpang nangyari sa kanya, nagpasya siyang magpagamot sa albularyo para tuluyang mabaklas ang kung anumang bertud na nananalaytay sa kanyang katawan. Nagpasya na rin siyang ilingid sa kanyang pamilya ang patungkol sa naging karanasan niya at pati na rin ang minsan niyang pagtatangan ng bertud ng Garuda.